apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban, ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon." Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. "Bukas ang kalangitan," sabi niya, "at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos." Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo, at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan, magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin, ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw, iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat at halina't magnilay sa salita ng Diyos. Narinig natin sa Ebanghelyo, may mga tao na nagtatanong kay Jesus, anong sign, anong proof, anong pruweba ang maipapakita mo sa amin? Yung aming mga ninuno, pinakain kami, katulad ni Moises, binigyan kami ng tinapay na galing sa langit. Ikaw, anong maibibigay mo sa amin? Anong maipapakita mo sa amin? Ano nga bang pinakita ni Jesus? Unang-una ang kanyang pinakita ay pagbibigay ng liwanag. Pagbibigay ng liwanag. Kaya nga siya nagkatawang tao, nakipamuhay kapiling natin, naging tulad natin upang mabigyan tayo ng kaliwanagan.
Akala nga ng mga tao, si Moises ang nagbigay ng tinapay. Pero ito yung pagliliwanag na binibigay ni Jesus. Ang aking Ama ang nagbigay ng tinapay sa inyo. Ang aking Ama, ang Diyos Ama. And this is the enlightenment Jesus gave us so that we will realize that it is the work of the Father. The work of the Father through Moses. It was not Moses, but it was God. And Jesus invites us to go back to God, to always acknowledge what the Lord has done for us. And maybe that's one enlightenment that Jesus wants to give to us. Because a lot of times we tend to say, well, I owe it all to myself because I am hardworking. Magaling kasi ako matalino ako, pinaghirapan ko to, pinagsumikapan ko to. Kaya where I am, who I am, ano ako ngayon? I owe it to myself. Well, don't be so foolish. Don't end up na ikaw at ikaw lang ang pasasalamatan mo. Sapagkat sa pagpapaliwanag na binibigay ni Jesus, anong sinasabi niya? Anak, kaya ka matalino, kaya ka malakas, kaya ka magaling, kaya ka mahusay, sapagkat kay buti ng iyong Ama, kay buti ng iyong Diyos, na ginawa kang mabuti, na ginawa kang mahusay, na ginawa kang matalino, na binigyan ka kung anong mayroon ka, hindi lang dahil magaling ka, kundi tunay kay buti ng ating Panginoon. Siya ang pinanggagalingan ng lahat. Kaya nga't anong imbitasyon ni Jesus? That we learn to acknowledge. Because when we acknowledge, we see the gift reality. The gift reality of what we have. The gift reality of where we are. The gift reality of who we are. And in the end, we'll be able to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kay buti mo, ramdam ko ang kabaitan mo. Kaya akong mayroon sapagkat mapagbigay ka. Kaya ako mabuti kasi nahawa ako ng kabutihan mo. Kaya ako magaling sapagkat napakagaling mo at napakahusay mo. We acknowledge the goodness of God because everything is from God. The manna is from the Father. So this is the first enlightenment Jesus wants to give us. But the second enlightenment is when He said the words, I am, I am, I am. I am the bread of life. And I want to give you that bread so that you will not long for anything more. You will be fully satisfied. And the Lord offers Himself because He is the only one who can quench the thirst of our soul and the hunger of our soul. Kaya niya sinasabi, huwag ka nang maghanap ng iba. Ako lang, sapat na. Ako ang tunay na makapagbibigay tugon sa kauhawan at kagutuman ng buhay mo. And why is the Lord telling that I am? Because He is offering Himself. He is that kind of God who wants to enter into a genuine relationship with us so that we will always long to be with Him. We will always long for Him. For to have Him is to have all, to have enough. I am the bread of life. And upon hearing this, the crowds were like desiring, where do we get this? How do we get this? And Jesus points to him, come, come, follow me, come, listen, come, and follow my heart. Dear friends, the aim of our Lord is to enlighten us, that we learn to acknowledge the work of the Father in our lives, and in the end, be grateful to it. You don't need any signs, because what we need is just to come to Jesus, because He is the sign of the Father, the sign of the Father's love, the sign of the Father's generosity,
that he is willing to share Jesus. And look at Jesus, how he offers himself as the true bread of our life. Mga kapatid, halina't lumapit sa ating Panginoon na gustong makipag-ugnayan sa atin upang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen.